Bago nagkaroon ng telebisyon, ng computer, mall at mga sinihan, ang karnabal ang palabas na pinaka-inaabangan. Pero ang mga artistang pinapanood, wala sa entablado, kundi nasa mga haulang kwadrado. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas nang gawin ko ang report na ito. Isa ito sa mga una kong assignment bilang mamamahayag, ang tuklasin ang buhay karnabal. Sa isang karnabal sa Pasay City ko unang nakilala si Angelito Refuya. Human penguin ang bansag sa kanya. Pero sa likod ng kinang ng karnabal, si Angelito ay isang mapursiging ama na walang ibang hangad kundi buhayin ng pamilya. Minsan napipili ako na bubukulan ako sa mga practice ko. Alam na kwan na trabaho para kumita. Ito lang alam ko. Dito ko rin nakilala ang batang si Rodney Aquino. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang kapansanan. Napasok siya sa perya sa murang edad. Kangaroo boy kung siya'y tawagin. Hindi nakapag-aral ang bata at wala siyang ibang pangarap kundi ang matutong magsulat. Lahat po kayo ay inaanyayahan dito sa loob ng aming tanghalan. Kung si Angelito at Rodney gabi-gabing pinagtatawanan, pinandidirihan naman si Zurica, ang binansagang babaeng cannibal. Parte ng kanyang palabas ang pagkain ng buhay na manok at pag-inom ng dugo nito. Hindi ko nakausap ng personalang babae sa kulungan. Hindi siya pinayagang makalabas ng kanyang ina. Saglit ko lang nakilala sina Angelito, Rodney at Zurica. Pero habang buhay natatatak sa aking isipan ang kanilang mga kwento. 20 taon na ang lumipas mula nang makilala ko sila. Kumusta na kaya ang mga bida ng perya? Kuya, mayroon bang peryahan dito? Peryahan? Saan banda? Dyan lang sa taas? Isa lang? Dalawa po. Dalawa? Sa may, ano po, Eskwela ng Talipapa National High School. Kami ng barangay. Nagsimula ang aming paghahanap sa isang barangay sa Novaliches, Quezon City. May dalawa raw peryahan dito. Fiesta kasi dito eh. Puntahan muna natin yung isa. Parang ito harata eh. So, sarado pa ngayon. Pero imbes na mga sideshow at palabas, puro bingo at palaro na lamang ang aking nakita. Meron ba yung, di ba usually kapag may perya yung may mga show? Ma'am, wala po ito. Ito walang show. Opo. Yung mga parang ganito oh. Ay, wala po. Parang mga... Parang ano po, wala na po yan ngayon. Wala na ngayon? Kasi sa mga probinsya yan meron. Sa probinsya na lang meron. Nagtungo ako sa katabing perya, mas malaki ito at mas maraming atraksyon. Pero ang haunted house na ito ang nakatawag sa aking pansin. Puno kasi ito ng mga nakakatakot na mukha at mga kakaibang nilalang. Baka ito ang susi para mahanap ko sina Angelito, Rodney at Zurica. Tao po! Ay kuya! Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Ako po si Cara. Simpong po, si Wangyo. Parang na-interview ko na kayo dati. Lagi po sa misan dito sa may peryahan din namin. Oo.
kayo ng tauyan. Hindi kayo nag-boom na boom? Nag-boom na boom din Ay, po kaya, kami. kaya kita nakilala. Meron po kami sa boom na boom, mula nang magbukas yung boom na boom 1991 hanggang magsarado, lagi kami nandoon. Halos 3 dekada ng peryante si Wang Yu Simpao. Isa siya sa mga recruiter at operator noon ng mga tinatawag na freak show. Ito po, yung mga, ito kilala nyo po Oh, ito. laging tauhan ko yan. Si ano po? Si Angelito. Ito yung parang penguin, di ba? Oh, yan yung penguin. Oo, penguin man. Yung kangaroo naman yung isa. Teka. Si Si Rodney. Kilala mo si Rodney? Tauhan ko po yun. Nakakaalis lang sa akin ng December kasi naloko sa Cebu. Ngayon, ang balita ko is nakakulong yata. Halos di ako makapaniwala sa aking narinig. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Wang Yu na nalulong sa bisyo ang dating maamong bata na aking nakilala. Siya po ang pinanalakot ko, parang tsakadal, parang tiyanak. Ngayon, yun Parang tiyanak. Opo, yan ang ginawa ko dyan. Ayon kay Wang Yu, simula noong 2002, unti-unti na raw humina ang mga sideshow sa perya. At dahil halos wala nang pumapasok sa palabas ng tinaguriang Kangaroo Boy, ginawa na lang niya itong tauhan sa kanyang haunted house. Hanggang sa kanyang pagtanda, nakakulong pa rin si Rodney sa pangungutya ng iba. Ito po, kilala nyo po ito? Kumakain ng manok. Oo, si ano po, Zurika. Wala na ho ngayon yan. Wala na rin ho yan. Kasi yung mismong may hawak ko niyan, Lola patay niya. na rin po. Anong pangalan po niya talagang totoo? Hindi ko na pero yung asawa niya, Kwatog ang alam kong asawa niya eh. Kwatog yung pangalan ng asawa niya, Kwatog. Andiyan dyan lang sa kabilang perya namin, sa kabilang perya na kay kasama din Yung namin. kabilang Dinaanan perya, niyo. oo. Yung matanda doon na long hair na nagbabantay sa Oh, may tangga. nakita akong long hair doon. Yung matanda sa sa tangga, yun ang tatay ng Kwatog. Yung asawa Na ng asawa Kwatog, nitong Zurika. yun ang asawa nung Surika. Sa impormasyong nakuha ko mula kay Wang Yu, agad kong binalikan ang unang perya na aming napuntahan. At doon ko nakilala ang 68 taong gulang na si Amerigo Napay alias Waway. Siya na nga kayang makapagtuturo sa akin kung nasaan na ngayon si Zurika. Kuya! Kayo po ba yung tatay ni Kwatog? Yes po. Okay. Kilala niyo po ito? Ito po. Yung kumakain ng manok. Oo, yung kumakain ng manok. Totoo po bang naging asawa daw ito ni Kwatog? Ay, hindi ho. Si Annabel, yung sasabi nyo. Hindi po ito. Si Surika po, yan ang hawak ni Aling Sepa Surika. Hindi po ito yung asawa ng Hindi po. anak ninyo. Hindi po yan. Hindi po. Iba pong kumakain ng manok yung sa inyo. Kasi dumami nga po na lumabas ng araw ng Carnival. Pero kami ho ang original ng lumabas ng Carnival. Wala nang balita si Waway ukol kay Zurika. Ang alam lang niya, namatay na ang matandang nagkukulong sa kanya. Sana nga, tuluyan ng nakalaya si Zurika. Dito, pakibutan ng chok mga binata. Dito sa gilid, pakibutan. Si Waway ang isa sa mga pinakamatandang peryante na nabubuhay pa ngayon. Siya raw ang orihinal na taong gubat o human cannibal. Kaya nga Carnival, nakabad kami kadina. Oo. Pero ang kadina namin puro pasadya, hindi tulad ngayon, iba na. Oo. Ang kadina namin mula sa liig, Oo. dito, hanggang dyan sa paa. Okay. Malalaking kadina. So talaga po bang kinakain ninyo yung buhay na manok? Basta yung yung buhay pa talaga, yung makakain mo sa malamis-namis siya. Kaya lang naman, pag sinabi ko nga sa inyo, namatay na, hindi na pwedeng makain yun kasi iba ng amoy niya, malansa na. Natural yun, nakakain, pati yung dugo, naiinom yan. Dalawang klaseng dugo na ginagamit namin, dugo ng baka o kaya baboy. Ayon kay Waway, ang mga Amerikano raw ang unang nagdala ng karnabal sa Pilipinas. Ang Amerikano, ang dinala lang dito sa Pilipinas, yung tinatawag namin na Coney Island. Ano po yun? Ang may dala ng mga rides yun, dala ng Amerikano ni Mr. Pitcock. Oh. Kasama noon ang Amerikano ng motor riders ng Wall of Death. Hindi ko alam kung totoo ang mga sinasambit ng matanda. Kaya sinaliksik namin sa internet kung may kaugnayan nga bang talaga ang Coney Island at ang Pilipinas.
Dito namin nakita ang ilang lumang litrato ng mga katutubong Pilipino na dinala sa Amerika para magsilbing sideshow noong 1905 sa isang amusement park na kung tawagin Coney Island. Coney Island, the world's greatest fun frolic, with its beach miles long, all peppered with people. The place where merriment is king. Maria Harriet stepped this way, the strangest sights on the island. Bricks from the port. Ang Coney Island ay isang lugar sa Amerika na sikat sa mga rides at karnabal. Nagsimula noong 1900s, sikat din ito para sa mga tinatawag na freak shows. Lahat ng mga taong may kakaibang katangian o bago sa paningin ng mga Amerikano, dinala rito para pagpiestahan. The pin-headed people, a sample of the marvelous freaks you'll see for the price of a small thin dime. Kasama na rito ang ilang mga Pilipino. Mga katutubong igorot na pinakakain nila ng aso at mga batang binansagang kambal tuko. Nang bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas pagkatapos ng gyera, isa ang karnabal sa mga dinala nila sa bansa. Mahigit 100 taon na ang lumipas mula nang itayo ang mga unang karnabal sa Amerika. Marami nang nagbago sa mundo, pero buhay pa rin kaya ang pamana ng nakaraan na pinagtatawanan ng anumang bagay na kakaiba at di naiintindihan. Sa website ng isang banyagang photographer, nakita namin ang isang pamilyar na mukha. Bukod sa petsa na 2012, wala na kaming iba pang detalyeng nakuha. Liban sa taong ito na sinasabing kasakasama raw ni Rodney noon, si Norly Solano, ang binansagang taong manok. So ito yung litrato na nakita namin sa internet. Kinuna nito ng isang photographer, Belgian photographer na based dito sa Pilipinas. Tapos, ang nakasulat dito, ang pangalan ay Norly Solano. Ngayon, nagtanong-tanong kami sa social media, hinahanap namin itong taong ito. Ang sabi, may nakikita daw sila ditong lalaki na parang kamukha daw nitong taong ito. Nagbibenta raw sa may Cubao. May nakikita ba kayong lalaki na ganito? Wala naman. Wala. Hindi niyo po nakikita. Kuya, may kilala niyo po ito? Ayan po siya. Yung taong mukhang ibon daw. Alaga ko po yan. Anong pangalan po? Norly Solano. Saan po ito nakatira? Saan ko po ito makikita siya? Yan po sa LRT. Saan banda po? Ay, ito na siya. Hello po. Morning, ma'am. Kayo po ba si Norly Solano? Ako po si Cara. Nakita po Tubong namin kamalig albay si Norly. simula 14 anyos lang siya nang magdesisyong sumama sa perya. Mula noon, tuluyan nang nawalay si Norly sa kanyang pamilya. Araw-gabi, pinapanood at pinagtatawanan ng mga taong naninibago sa kanyang itsura. Sayang-sayo sila. Sumasayaw ako. Tapos, ano ginagawa nila? Tapos, nagre-request tumambling daw ako. Oo. Tapos magtatumbling ka naman. Oo. Meron silang tape Oo. sa akin. Oo. Yung mayaman, tinitipan ako 1,000. Saan kayo nakatira noon? Doon sa kulong-kulungan ko. Anong kulong-kulungan? Yung pinagsisiyuhan ko. Doon ka rin natutulog? Opo, doon. Doon natulog. Okay. Hindi ako pinapalabas nila eh. Bawal kayo lumabas? Opo. Bakit daw? Makita araw ng tao eh. Wala nang manunood raw. Kwento ni Norly, para raw silang mga hayop noon na nakakulong sa hawla. Bawal lumabas at bawal makita ng iba. Nakakalungkot. Oo. Kasi Kasi palagi ko nakikita dingding eh. puro dingding lang nakikita. Opo. Nakikita ko kapag gabi lang mga tao. Na tumatawa. Opo. Opo, kasi yun lang po ang pagbabayaran sa kanila. Taong kanggaro, tapos makikita nagagala. Paano po magkakaroon ng suspense yung tao kung nakikita po sila sa labas?
Siyempre, ikaw po, nakita nyo na siya. Papasukin nyo pa po ba siya kung nakita nyo na itsura niya? Kaya nga po, taong kanggaro, ay tingnan natin kung paano itsura niya, kung ano kalagayan niya. Papasukin po kami. Kikita rin po kami. Tiniis ni Norly ang kanyang kwadradong kulungan sa loob ng 20 taon. Hanggang noong 2010, nagdesisyon siyang iwan ang perya at makipagsapalaran sa Maynila. Magkano pong kinikita ninyo gabi-gabi? Halimbawa, naka 5,000 ako. Ano lang sa akin dun? 20%. 20%? Oo. Ang 20% sa 1,000, mayroon ako din ng 200. Tapos lahat doon sa operator? Oo. Bakit ganun? Eh, kayo po yung nag-show. Ewan ko dyan. Kaya nag-alis ako. 8 taon na sa Maynila si Norly. Nagbebenta ng candy at sigarilyo sa umaga, natutulog sa tabing kalye pagsapit ng gabi. Kung papipiliin ka, bumalik sa perya o manatili dito sa kalsada, anong pipiliin mo? Dito kasi di ako napapagod masyado. Konti ang sahod. Doon, parang di ako makatayo maghapon ng show. Nakakulong? Opo, kakulong. Ayon kay Norly, gaano man karahas ang kalsada, ang mahalaga, malaya siya. Malayang maging tao, di tulad ng nakagisnan niyang mundo. Dahil pinili niyang sumama sa perya, ilang dekadang nawalay si Norly sa kanyang pamilya. Kung meron man siyang hiling, ito ang makita o makausap man lang sila. Inangalanin na ako. Inangalanin na ako. Matagal nyo rin siyang hinanap noon. Matagal po, lalo na nag-undoy po, sobra. Oo. Pinagpasadyos na lang po namin lahat. Kasi inisip nyo, ano? Bakit? Bakit po? Kasi po, baka po, kasi mag-isa lang siya eh. Wala siyang kasamang kamag-anak namin. Magbaliw ka kaya. Matagal nag-usap ang dalawa sa tabi ng kalsada. Hindi ka uli sa Bicol? Ha? Hindi. Ako humaguli? Sa December ako humaguli? Ilang beses inalok ni Marlene ang kanyang kuya na sumama na sa kanya at iwan ang buhay sa kalsada. Pero Kung tatanong, hindi ko siya hihindihan. Ano po, pwede siyang sa bahay, pwede siyang dun sa amin. Mas gusto ko kung ayaw niya dun siya sa amin. Sabi pala ni ate, pwede ka daw umuwi na lang sa probinsya para magkakasama na kayong pamilya. Ayaw mo? Naghanap buhay ako dito. Bakit ayaw mo sumama sa kanila? Kasi ayaw ko magpabigat sa kanila. buong buhay siyang pinagtawanan dahil sa kanyang kondisyon. Pagkatapos ng 20 taon, gusto na niyang maging malaya, tumayo sa sariling paa, at ipakitang hindi siya naiiba. Kilala mo to? Anong pangalan nito? Alam niyo pa kung nasaan siya? Ipinakita ko kay Norly ang litrato ni na Rodney at Angelito sa pag-asang mahahanap ko pa sila. Pero wala na raw siyang balita. Dahil dito, nagdesisyon kaming tumulak pa probinsya. Fiesta noon sa bayan ng San Carlos sa Pangasinan. Pero ang mga dating bida ng karnabal, napalitan na ng ibang atraksyon. Hindi na rin sindami ang mga tumatangkilik sa mga perya ngayon. Kasi nung araw, wala naman po mga gadget. Ngayon,
sa cellphone lang, pwede na lang makita yung gusto nilang makita. Eh, pagka nung araw kasi, ay may piyesta doon, may ganito doon, may palabas doon. Hindi naman natin nakikita saan punta tayo kasi ngayon lang natin makikita sa isang taon. Kaya ang lakas po ng perya nung una. Pero ngayon, Ngayon po matumal. Kasi sa cellphone lang, pwede na po nilang makita yung gusto nilang makita, isi-search lang nila. Kung meron mang natitira pang mga sideshow, hindi na tao kundi mga tunay na hayop na ang nakakulong. Sa palabas na ito, hindi talaga si Azuma ang pinupuntahan ng tao, kundi ang kanyang alagang sawa na 15 taon na niyang kasama. may pangalan ba itong ahas ninyo? Bali, Miling. Ha? Miling. Miling. Ginilagyan namin ng pangalan. Miling. Kung tawagan namin, Miling. Kaya pag nandyan ako sa loob ng nagsusyo kami habang walang tao, Oo. parang kinakausap ko na rin po siya. So, parang anak nyo na rin siya, no? Parang ganun po. Pagka sa anak ko, maalaga naman ako sa kanila. Oo. Parehas din doon ng ahas. Ito po yung bata na... Dati ring humawak ng mga sideshow si Teresa, kaya ipinakita ko sa kanya ang litrato ni na Rodney, Angelito at Zurica. Nabuhayan ako ng loob nang malamang kilala niya si Angelito at alam niya kung saan ito nakatira, sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Good morning po! Nay, may hinahanap po kaming tao. Ito po, oh. May picture po kami. Ang pangalan? Ito po, oh. Ay, hindi namin kilala yan. Yung ano po, yung may, yung ganyan po. Saan po yan? Tiga bago silang to. Oh. May hinahanap po kaming tao. Ito po. Ay, dyan po yan. Ay! Si Tito, ano? Ito po. Ay, oo. Yan po, diretso. Mga rito yan. Dito diretso. Oo, yan po. Sa may tindahan po dyan. Sa dulo. Banda dyan sa may sasakyan. Opo, yan. Sige. Thank you po. Angelito? Yung ano po? Ayun po. 20 taon na ang nakalilipas mula nang huli kong makita si Angelito Refuya. Kumusta na kaya ang dating bida ng perya?